Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege opportunity na patuloy pong magamit na instrumento ng ating Panginoon na makapagbahagi po muli sa inyo ng kanyang mga minsay salita na patuloy pong magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay, minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Minsan salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, Don't Be Frightful, matuto kang lumingon sa Panginoon. Sa mensaheng ito, nais po tayong paalalahanan ng ating Panginoong Diyos patungkol sa pagiging mapagmataas o sa pagiging frightful po natin. Nais pong ipakita ng Panginoon sa mensaheng ito sa pamagitan ng istorya ni Haring Nebukadnezar at ni Haring Herodes kung ano ang nangyari sa kanila nang kinuha nila ang karangalan at hindi binalik sa Diyos ang pagdakila. Sa Book of Daniel, dito po mababasa po natin yung istorya ni King Nebukadnezar sa Daniel chapter 4, 29-33. Dito po marami tayong makikita dito at sa istoryang ito, makikita po natin kung bakit kinakailangan po na tayo'y matutong lumingon sa ating Panginoon. Ito po, Book of Daniel chapter 4, 29-33, dumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan namasyal ang hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, talagang dakila ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebukadnezar, pakinggan mo ito, aalisin na sa iyo ang kaharian, ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan, kasama ng mga hayop, kakain ka ng damo tulad ng baka, 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kikilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at mahari niyang ibigay ito kanino man niya naisin. Nangyari agad kay Nebukadnezar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya sa hamog, humaba ang buhok niya at parang balahibo ng agila at ang kuko niya ay naging tila kuko ng ibon. Ayun po, dito po sa istorya ni King Nebukadnezar, kung babasahin niyo po yung istorya niya, para siyang napakagandang basahin istorya. Parang kung titignan mo, fairy tale siya, pero hindi po siya fairy tales. Totoo pong kaganapan ang nangyari kay King Nebukadnezar dahil sa kanyang pagmamataas. Ang sabi po doon, habang naglalakad siya sa bubungan ng kanyang palasyo, yun po, at pinagmasdan niya ang lahat ng kaharian sa Babylonia, ang sabi niya po doon, sabi niya, talagang dakila ang Babylonia, sabi niya. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Parang nagyabang po siya at parang sinabi niya sa sarili niya na siya ang naging dahilan kung bakit naging tanyag ang Babylonia. Hindi niya po kinilala ang Diyos na ang Diyos ang siyang nagbibigay lang po ng kakayahan sa atin upang patuloy po nating makuha o mapagtagumpayan yung lahat ng bagay. Kaya po sa sobrang pagiging prideful po o pagiging mayabang o mapagmataas ni King Nebukadnezar na kung babasahin po natin sa bandang ilalim sa verse 33, nangyari po na nawalan po siya sa wastong pag-iisip si King Nebukadnezar at siya po parang naging isang hayop. Sabi nga po dito, humaba ang kanyang buhok at ang kinakain niya ay damo. Nangyari po yon 7 years po ang hanggang dumating po yung tunay na pagkilala niya na ang lahat ng bagay ay ang Diyos lamang ang nagtalaga at nagbigay sa kanya. Kaya po sa Book of Daniel chapter 4, ayan po, 4:34-37, ito po yung testimony ni King Nebukadnezar ng kanyang kikilalanin niya na at magbabalik loob na sa ating Panginoon na kikilalanin niya na ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng tagumpay sa kanya. Book of Daniel chapter 4:34, ang patutuo ni King Nebukadnezar. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebukadnezar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip dahil dito. Pinuri ko't pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos, ang nabuhay magpakailanman, ang kapangyarihan niya ay walang hanggan, ang paghahari niya ay magpakailanman. Lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga.
Ginawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaring mag-utos sa kanya ni makatutol sa kanya, sa kanyang ginawa. Nang mauli na ang pag-iisip at nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan, muli kung tinanggap ang aking tagapagpayo, tagapagmahala, at ako'y naging higit na dakila at makapangyarihan kaysa sa dati. Kaya akong sin Nebuchadnezzar ay magpupuri ngayon at nagpapasalamat sa hari ng kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya matuwid, makatarungan, ibinabagsak niya ang mga palalo. Yung po, pagkatapos po ng 7 years at napagtanto po ni King Nebuchadnezzar na ang lahat po ng bagay ay galing lahat sa Diyos, ang kanyang tagumpay, ang kanyang lakas, kung bakit niya na-build yung King of Babylon, ay doon po binalik po siya ng Diyos sa kanyang wastong pag-iisip at ibinalik po ang kanyang karangalan na sulat po doon dahil sa pagkilala niya at muli niyang pagbabalik loob sa ating Panginoon na ang sabi niya, sa Diyos lahat ng gagaling ang lahat. Kaya nung umpisa pong kinilala ni King Nebuchadnezzar ang kadakilaan, ang kapangyarihan ng ating Panginoon at ibinalik niya ang karangalan sa Diyos, ibinalik rin po siya ng ating Panginoon sa kanyang posisyon sa pagiging hari niya sa Babylonia. Ayan po, at ganoon din po kay King Herodes. Kung babasahin niyo po yung istorya ni King Herodes sa Book of Gawa, chapter 12, 21 to 23, kung paano siya namatay, doon po makikita niyo rin po, dahil sa hindi niya po ibinalik ang karangalan sa ating Panginoong Diyos, siya po ay namatay at kinain siya ng uod. Kaya po, to be close, mga minamahal kong mga kaibigan, tandaan po natin, lagi pong tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoong Diyos na ang mga nagpapakumbaba ay kanyang itinataas at ang mga nagmamataas ay kanyang ibinababa. Dapat po maging laman po ng ating isipan at puso yan na wala po tayong mga bagay na meron tayo ngayon sa ating buhay na hindi galing sa Diyos. Kaya po nasusulat din po in Book of 1 chapter 3:27 na walang bagay na matatanggap tayo kung hindi lang po ipagkakaloob o ipapahintulot ng Diyos sa atin. Kaya sa Book of Corinthians chapter 1 to 31, ganito po ang nasusulat. 1 Corinthians 1:31. Kaya nga tulad ng nasusulat, sabi po, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Yan po, lagi po tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoong Diyos na ayaw po ng ating Panginoong Diyos ang tayo ay maging mayabang. Sapagkat ang katotohanan, buhay po natin o anuman po ang meron tayong pinanghawakan ngayon sa mundong ito, tandaan po natin, ang lahat ng yan ay galing lang po sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa lahat ng mga ginagawa natin, sa lahat po ng mga na-achieve natin sa ating buhay, patuloy po tayong matutong magbalik ng pasasalamat, matutong magbalik ng karangalan sa ating Panginoong Diyos sapagkat lahat ng bagay na ating nahawakan, lahat ng bagay na ating nakukuha o anuman ang meron tayo ngayon sa ating buhay, ito po ang malaking katotohanan. Lahat pong yan ay galing lang po sa ating Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya po muli, sa mumunting mensaheng ipinagkaloob po sa ating Panginoong Diyos, patuloy po tayong ini-encourage ng ating Panginoon na patuloy po tayong maging mapagkumbaba at patuloy po natin siyang kilalanin sa ating buhay sapagkat siya po ang nagbibigay ng tunay na tagumpay sa ating mga buhay. Muli po, patuloy kong binabalikan lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila sa ating dakilang Diyos na banal at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.